Pasok pa. Gulay overload. Kulang pa nga. Maaga nga kaming bumiyahe pero na-traffic pa rin kami. Dinala ko nga pala si Ninang Thea sa clinic para magpa 7th opinion para sa kanyang rhinoplasty. Kahit hindi pa nga dumadating yung 13th month pay niya, ipapagawa na daw niya tapos installment na lang daw. Kumuha na nga muna ako ng tubig kasi kinakabahan ako baka ma-max out dito yung Lazada pay later namin. Limited bunot ng ipin pa naman yun. Pagtapos magpa 7th opinion ni Ninang Thea, inulan na kami ng malakas pag-uwi. Nag-crave daw siya sa Tapsilog. Kaso wala pa kaming mahanap na bukas na kainan kaya dumaan na lang kami ng Mercury para bumili ng bakery. Joke lang, isang slice lang ng tinapay. Dahil nga walang mahanap na kainan, sabi ko kain muna siya ng tinapay para makainom na siya ng gamot. Hindi nga pala magpaparhinoplasty si Thea. Joke lang yun. Isang linggo na rin kasi lumipas, medyo di pa rin okay yung pakiramdam ni Ninang Thea kaya nagpa-check up na siya para maresetahan ng ibang gamot. Yes. May pechay ba yun? Ano, kangkong. Kangkong pala. Oo, nalimutan ko. Sorry. Hindi talaga ako mahilig sa sinigang kaya hindi ako sigurado sa indigents na bibilhin ko. Buti na lang nagtanong ako kay Thea. Maaga naman kaming natapos sa appointment namin tapos ang aga-aga biglang umulan ng malakas kaya naisipan ko na lang magluto ng sinigang. Naalala ko pala may nagtatanong noon kung ano daw tong red na X mark sa tapat ng oven. Dinikit ko po yan dyan para babala sa mga mahilig magpatong ng kaldero at planggana sa ibabaw ng lutuan. Share ko lang yun, nabili ko palang talong, ang daming tenant sa loob. Natamaan ko pa nga yata yung paa niya. Ayan tuloy, patay siya. Sad lang kasi yung isang buong talong ang nasahog ko, kalahati na lang. Balik tayo sa sinigang. Favorite kasi to ni Ninang. Mabuti na lang at marami pang extra time magluto. May pasok pa ako niyan sa hapon. Mabuti na lang maaga kaming natapos. Isa sa perks ng work from home. Hindi mo na kailangang magbawas ng paid leave. Pwede mong isingit yung ganitong agenda bago o pagkatapos man yan ng shift mo. Tinitipid ko lang talaga leave ko para papakonvert ko sa peso. Para may pang ASMR na ako tulad nito. Kaso sa mahal ng manggulay, ito na lang muna. Masarap sana mag-ulam ng maraming gulay, no? Kaso sa mahal ng bilihin ngayon, parang natutukso na lang ako mag-ulam ng delata. Sample na lang tong kangkong. Ang dami kong binili, yung kalahati pang sahog, yung kalahati tapon. Pinagtabi ko nga pala muna si mama ng sinigang na walang pampaasim. Bawal daw kasi sa kanya, sabi sa pinapanood niyang reels. Joke lang, ayaw ni mama ng maasim na ulam at nangangasim daw ang puson niya. Di kaya magkakaroon na siya? Maingat lang talaga si mama sa mga kinakain niya ngayon at magastos daw ang maging member ng maintenance club. Sa sobrang concern niya, pati GC namin sa messenger, nakasama siya, puro forwarded reels tungkol sa mga bawal gawin at kainin. Kakain na pala kami, ang dami ko pang sinasabi. Nag-enjoy naman si Ninang Thea sa ulam. Ako, sakto lang. Kunti lang kakainin ko kasi hindi ako mahilig sa sinigang. Hindi mahilig sa maasim. Kasi maasim na nga ako, maasim pa ulam ko, hindi redundant na yun. Hindi ka naman maasim. Sakit kan girl. Patis. Yun o. Hindi masarap po ito ko. Yan. Tapos, okra. Mix and match. Talong. Mix and match yan, guys. Yan. Sabaw. Patis. Tapos ganyanin mo, oh. Asin lang. Sinigang. Natin yung gulay. Gulay overload. Yun. Kaya nang bibili ko ito. Gulay overload. Kulang pa nga.
Pagkatapos nga namin kumain ng tanghalian, nag-mix and match naman ako ng loy at kalamansi para kay Ninang Thea. Kaso natuyo yung tubig nitong pinapakuluan ko kaya kumunti siya. Ayun, nagpakulo na lang ulit tuloy ako ng bago. Baka lang kasi sakali mapabilis ang recovery ni Ninang Thea sa sakit niya. Ayun lang naman, salamat sa lahat ng nanood. Sana hindi ko po kayo na-inspire. Paalam!